I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted prove untrue, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing and my mind was simply searching for an end, Isang magandang malamig na umaga po sa bawat isa. Muli po ay kami po ay narito na bagaman yung pong mga kasama po namin ay nasa kanya-kanya pong lugar. Ayun na po si Sister Beth tsaka si Sister Vicky. Doon po sila sa malalim na lugar. Ay kasama nila si Sister Rose. Good morning po sa inyo lahat. Sister Rose ba yan? Sister Jingjing pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kala ko Sister Rose yun. Amen. Andun sila sa pinakamababang lugar. Yun, sila, Ma'am Sila po ay kaalis lang kasi kanina lang. Kaya andun po sila kila Sister Georgie. Kayo po ang hintayin po natin sila at bago po ang lahat ay papangunahan po tayo. Bumati po muna tayo ang akin pong mga kasama na sila Sister Beth at saka si Sister Vicky. Bati po muna tayo. Sige po. Sister Beth, Sister Vicky. Amen. Good morning po sa lahat. At dito po kami sa family nila ni Justin. Kino ni Yako. Diyan lang. Pinakamababa pa ng bundok para papunta na kami impyerno. Joke lang. Amen. Sabi ko, good morning po sa ating lahat. Muli, enjoy po natin. At kanina pa kami nag-i-enjoy ni Sister Beth. Ako'y natutuwa sa kanya na nung pumayag kagabi,
Sabi ko, at least makikita niya yung mga ginagapangan namin, Mr. Benny, dati. Nasabi ko dati, hindi pa simentado yung hagdanan. Nung parating dumadaan ng mga anak ng Diyos, nasimento na. Pero, Diyos ko kanina kasi pababa kami at pababa. Kaya, at maganda ulit yung topic natin ngayong April. So, yun lang po. To God be the glory. Amen. Ngayon po ay ang topic po natin ngayon ay commit to obey the word of God. Yan po yung ating topic sa ngayon. At ano nga po tayo, di ba? Na po natin yung meaning ng commit. At dito po ay lalaman na naman po natin kung ano po ang kahalagahan talaga ng salita ng Diyos sa atin bilang isang anak ng Diyos ay andun po na yung commitment po natin sa salita ng Diyos ay andun po yung pagmamahal po talaga ng Diyos sa atin. At sabi nga po sa sabi po sa John 3:16. Tingnan po natin sa John 3:16. Sorry po. John 3:16 na sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Yun po yung pagmamahal po ng ating Panginoon, na yung napakadakilang pagmamahal po ng ating Panginoon. Kaya ibinigay niya po yung bugtong niyang anak na si Jesucristo, na siya po yung unang nagmahal sa atin. Kaya tayo po ay palitan din po natin ng pagmamahal, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, kasi siya nga po yung naibayubay sa krus ng Kalbaryo. At sabi nga po na kapag tayo ay ligtas na, ay dapat tayo po ay suklian po natin ng pagmamahal kung sino po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. At doon nga po na sabi nga po sa John 1:12, na sabi po dito na but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even so them that believe in His name. Yun, na kapag naniwala tayo na siya yung Diyos na ating nagligtas sa atin, ay mahihiya ba tayo na hindi natin ibahagi yung salita niya sa ibang tao, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaanak? Kaya mahihiya tayo na hindi natin ibahagi yung kanyang salita. Kasi sabi nga na ito ay command ng Panginoon, yung salita niya, na dapat na ibahagi natin. At ito din ay pagkain ng ating kaluluwa. Ito yung number 1 na pagkain po ng ating kaluluwa. At ito po yung nag-mold sa ating buhay, yung salita niya. Kaya wag nating kakaligtaan na bilang isang Kristiyano ay binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na naaayon sa buhay ng ating
Panginoong Hesukristo na when we receive Jesus Christ ay doon tayo na naniwala tayo, nag-trust tayo na tayo nga ay binigyan ng buhay na walang hanggan at ipinaalam sa atin na at ipinaunawa na meron ngang nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya yun po na number 1 po na tayo po ay binigyan po tayo na yun po yung unang pagkain po natin na ibinigay sa atin ng at yung nagmomold po sa ating buhay na bilang isang Kristiyano. Kaya yun. Wala pa sila Ma'am Sila. Kaya sabi nga ng ating Panginoon ay kung ipapangaral natin ang kanyang salita ay andun na doon natin maipakita yung ating pagmamahal sa kanya. Kaya tayo bilang isang Panginoon ay ibigay natin yung nararapat na pagmamahal natin sa salita niya at sa ating Panginoon. Na yung ating salita niya ay sabi nga dito na yung sinabi po ng ating mahal na pastor noon na it will keep us from worry. Yun. Kung ano man yung mga kabigatan po natin pag tayo ay ipinangaral o ipinamuhay po yung salita niya ay hindi ba tayo magwo-worry kung ano man ba yung ating mga kabigatan sa ating buhay, kung ano man yung mga problema na i-encounter po natin sa ating buhay. At kung may salita po tayo ng Diyos ay andun po na walang na tayong iisipin pa na kabigatan. At hindi na tayo magko-complain kung ano man po yung mga nararanasan natin na ganun nga kabigatan or problema sa buhay. Kasi andun na nga po yung salita niya na nagpapatibay sa atin bilang isang anak ng Diyos. At andun na tayo na mayroon tayong great confidence na hindi ba tayo yung mahihiya, hindi tayo matatakot na ibahagi siya. At bilang isang anak nga ng Diyos ay yun po yung ating pangunahin na dapat na malaman na tayo nga ay ligtas na at maipapangaral natin sa ibang tao. Ayan po. At bagaman wala pa po sila Ma'am Sila, ay pakinggan po natin kung si Sister Vicky po, kung ano man po yung sasabi niya at kung maibahagi po niya. Kasi po, mamaya po pag andyan na sila Ma'am Sila, ay yun po. Sister Vicky. Amen. Thank you. Kala ko baka maubusan na kami ng load eh. Oo nga. Oo, kasi mababa dyan eh. Amen. Oo. Nandito kami sa pinakamababang lugar. Nandito sila Sister Jingjing. Diyan sila. Sinama ko si Ma'am Beth. Dito po. Kaya ewan ko kung sa susunod kasama pa siya. Buti maano naman yung kwan dyan eh. Maganda naman yung sound dyan eh. Yung signal. Oo. Yung nga po, yung pinag-ano natin about commitment at ngayon, nung nakaraan, yung church attendance. At ngayon,
obey. Siyempre, natapos na tayo sa church attendance, doon tayo natututo ng salita ng Diyos. Kaya ano yung i-obey natin? Yung itinuturo sa simbahan, yung Word of God. At nasabi na ni Mr. nga po sa John 3:16, ganun tayo kamahal ng Panginoon na hanggang sa pagkain natin sa araw-araw ay ayan yung ibig sa atin, yung pagkain physical. Kaya kailangan natin bilang isang nanay, yun po talaga yung unang-unang ipakain natin sa anak na hanggang sa next generation ay andoon na sila ay malusog, hindi lang sa physical, kundi na yung sandata natin. Ako'y nabibless na nandito kami kay Sir Jingjing na si Justin 5 years old at ngayon 8 years old at parati kong sinasabi sa kanya na nakikita mo yung mga sumunod sa salita ng Diyos, yun ang sundin at napakita na rin ng Panginoon sa'yo yung hindi sumunod sa anong buhay nila ay yun ang iwasan mo at parating ako'y nabibless pa ni Igsa, pastor siya na bata na nasa church at pag umuwi kami nabibless ako kasi pag nagpipray kami sa ikot o kaya kahit sa invitation o kaya pag discipleship service pag nagpipray siya yung na hindi aalis sa church kaya ano yung nasa church na ano yun yung pagkain physical natin. Kaya salamat, yun yung lesson natin ngayong April. Kaya kung tungkol sa obedience, maraming Proverbs, maraming sa Psalms, ang daming verses po dyan na tingnan muna natin sa 1 John chapter 2 verse 3. Sabi niya dito, ayan, you know Him. Diba? If we keep His commandments, he that saith, I know Him, and keep it not, His commandment is a liar. And the truth is not in him. Talagang dapat maunawaan ng ating mga anak bilang isang nanay. Makikita sa atin na tayo ay mismo na sumunod sa salita ng Diyos. Na yung ang kuha natin nung nakaraang buwan ay yung about church attendance na sana yung mga naririnig ng mga anak natin, mga dinidisciple natin, salita ng Diyos, ay atin unang-una makikita. Hindi natin makita sa atin yung sarili natin, mahal natin ang pero hindi tayo sunod. Talaga yung audience. Tulad ng 6:1, yun yung itinuturo, pinapamemorize natin sa mga bata. Ano yung Ephesians 6:1? Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Yun ang dapat matutunan ng mga bata na yung tama, yung right, hindi yung wrong. Na mamaya, magpapa-exam ako sa Camp 7 mamaya sa campus. Sabi ko, 1 to 10 yung exam kasi nga, closing na nila eh. Ay, may premyo, nakanda na rin kagabi. So, nakaka-bless na itinuturo natin yung salita ng Diyos. Na sa parati ko mismo teacher nung tinuturo akong section, nakaupo doon na sabi ko, ako matanda, pwedeng paupo-upo na lang ako, pero bakit masaya kami pumupunta dito sa school magturo at higit sa lahat, walang sweldo yun, pero kasi salita ng Diyos yung itinuturo. Kaya dapat yun yung makita kung paano na salita ng Diyos na yun yung dapat unang-una makita natin sa mga anak natin. Yun po yung tunay na success. Kahit na first honor yan sa klase, kung salita ng Diyos wala sa kanya, hindi po yung success. Kaya tingnan pa rin natin sa Psalms 1:3. Verse 10, sabi niya dito, ayan, teach me to do thy will. Diba? For thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Kaya napakaganda po yung topic natin itong buwan na ito. Kung paano ang pagsunod. Ako'y kahapon na naglalakad ako. May nilalakad ako yung sa resensya ni Pasay. Talagang mula doon sa may Bornham, nilakad ko papunta sa PSA. Yung PSA na doon sa Ligarda Road. Na grabe, pasakit pa ako sa third floor doon. Na pagod ko nung may chat si Tonton sa akin. Na sabi ko, ito na yung mga bata na nag-umpisa sa church. Andun na walang ibang ipinakita kundi sumunod sa salita ng Diyos ay ayun na po yung
talagang andun yung kasiyahan, andun yung pasasalamat mo sa Panginoon na yun po yung tunay na success, yung may salita ng Diyos tayo. At tingnan po natin, ito pa, dyan na sila Ma'am Sheila. Sa Proverbs chapter 1 verse 3, sabi niya, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quite far of evil. At sa Proverbs 19 verse 16, sabi niya, he that keepeth the commandment, keepeth his own soul. He that despises his wish shall die. Ito yung hindi physical na mamamatay, yung mapapahiwari tayo sa salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, dinala kami dito. Andiyan Sister Jingjing na nakikinig na bilang isang ina. Ito yung pinakamaganda na ipapamana sa ating mga anak. Ito yung pag-obey sa salita ng Diyos. Nakakabless kasi tag-iisa rin sila ng Bible. Ang ituturo natin na wag lang meron tayo, kundi sundin natin yung salita ng Diyos. So, yun lang po. To God be the glory. At ipapasa ko kay Ma'am Beth po. Thank you po. Amen. Amen. Thank you, Sister Vicky. Good morning sa inyo lahat ng ano na kasi natin na ipaliwanag na sa atin kung anong commitment. So, pero pahapyawan ko lang muna kung ano yung commitment nga. Sabi nga yung common decision natin sa araw-araw whether tayo ay kailangan mag-commit o hindi. Decision natin yon. Kasi sabi nga ang commitment nag-require ito ng focus, ng attention, sa dedication. Katulad sa ito, minsan hiningihan tayo ng commitment sa ating, hindi lang minsan, parati tayong hiningihan ng commitment kapag nagkakaroon tayo sa work natin, yung responsibilities natin sa trabaho, sa family natin, maging sa mga special occasion o maging sa pag-aalaga natin sa ating mga anak at mismo sa sarili natin. Amen. So, ng bagay yun, sabi nga ng tayo ay kailangan natin ang commitment para ito ay maging maayos yung ating gawain sa araw-araw. So, ang commitment nga, sabi nga ito ay naglilid sa atin para magkaroon tayo ng bagong place sa growth at maturity. At ito yung commitment, sabi nga dito ng example lang ng commitment. Kamukha ng in-example ko kagabi, lesson ko na sa virtual ng mga mothers kagabi, ng in-example ko nga si Sister Emilia, na kung hindi niya kinumit ng Bible kung iisipin yung struggle niya sa kayong kahirapan niyang dinadanas matapos kanyang pag-aaral. Kung hindi siya committed, hindi yun mafulfill niya. Hindi yun mangyayari. Katulad din sa marriage, sa pag-aasawa, di ba? Sabi nga ng committed tayo to each other, di ba? May kanta yan. Till death do us part, sabi niya gano'n, na hanggang merong isa ay death lang, sabi nga, death lang ang makakapaghiwalay sa kanila. So, yun yung sinasabi na commitment. So, mismo si Jesus na tao ay tayo ay ni-request tayo na maging committed tayo sa Panginoong Hesukristo, na yung constantly na siya ay tinatawagan tayo, ini-encourage tayo na maging na maging committed tayo sa Panginoon mismo, ng sabi nga moving forward to direction of Jesus Christ, hindi kung saan-saang direction, walang kalagitnaan, walang sa dulo, kundi sabi nga laging kasama ang Panginoong Hesukristo. So katulad nga sa Luke chapter 9 verse 23, hindi ko na babasahin pa. Andun yung challenge ni Jesus Christ sa atin na sabi nga ng i-deny natin ang ating sarili, take up our cross daily, at i-follow, sundan natin ang Panginoon sa Kristo. Kasi sabi nga sa ministry ni Jesus Christ, yung pagdi-disciple niya sa kanyang mga apostles, di ba? Hindi niya yung tinantanan hanggang sila ay makuha talaga yung ma-encourage talaga sila na magpatuloy sa gawain. Kasi binibili na ngayon ng Panginoon sa Kristo dahil kasi darating na yung panahon na siya ay alis na, akit na sa langit. Pero hinanda niya talaga, sabi nga niya, maging committed ang mga apostol na to para magpatuloy yung gawain, magpatuloy yung katuruan ng Panginoon sa Kristo. So puntahan mo na natin yung obedience din. Kasi sabi nga ang obedience is a commitment. Sabi, ang ating topic, diba, commit to obey the word of God. So, nang hindi tayo magiging committed kung hindi tayo obedient, wala tayong obedient heart, wala tayong obedient na kaisipan,
Kasi bakit kailangan natin na magkaroon tayo ng obedience? Sabi ko, kailangan nga na kasi ito yung way, obedience, ito yung way para i-worship at i-glorify natin ang Panginoong Diyos. Na dapat nandoon lagi ang pagsunod. Ang obedience din, ito yung nagpapakita ng love at respect sa Kanya. Ang obedience din, ito yung nagdadala sa atin para tayo lumago, lalong-lalo na tumibay ang ating relationship Amen. sa Kristo. Amen. Kaya ganoon na lang ka-importante yung obedience sa Christian's relationship sa ating Panginoon sa Kristo. So bakit tayo kailangan mag-obey? Sabi nga dito sa Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over in all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Kasi, di ba, tayo created ng Panginoong Diyos para i-rule natin, actually, i-manage natin, tayong mamumuno, tayong mamamahala sa earth. Nang create niya tayo as shepherd, tayo ang mag-manager ng mga animals na create niya, maging yung iba pang nilalang niya dito sa lupa. Na, kaya ang Panginoong Diyos, kaya nga sabi nga dito na, upang ipakita yung almightiness ng Panginoon at saka yung kanyang powerful. At hindi natin itong mga bagay-bagay na ito, hindi natin maaayos ito kung tayong obedient heart. Kaya ganoon na nga lang ang sabi ng Panginoon na nandoon na tayo mag-obey na mag-obey. Kasi bakit yung God's word? Kasi yun yung din na nagbibigay sa atin ng katuruan. Yun yung nagbibigay sa atin kung principles ng wisdom, kung anong dapat nating ipamamalakad bilang isang Kristiyano. Nang sabi nga ang obedience, ito yung command na hinihingi sa atin ng Panginoong Diyos na kasi bakit tayo kailangan maging obedient sa Kanya? Kasi hindi naman ang Panginoon ang magbe-benefit doon, kundi tayo. Magiging maayos ang buhay natin, magiging malakas tayo, magiging matibay tayo bilang isang tao, Amen. at bilang follower ng Panginoon sa Kristo. So, kaya ganun lang ang sabi nga, i-obey natin yung God's word, at ang obedience ay kinakailangan ng isang commitment. So kung wala tayong obedient heart, sabi nga ang commitment din ay bagsak. Hindi rin maaayos. So magka-partner yung dalawa na yon. Hindi natin kayang gawin isang bagay kung hindi tayo susunod. Kaya di ba nga minsan kasi yung pag hindi pagsunod pagkontra. Kaya nga kaya kung ano man ang commitment mo, pero kung kumukontra ka naman, hindi successful yung commitment na yun na mapufulfill mo. So, bakit naman yung God's word? Kasi ito naman yung yung God's word talaga, unang-una ito yung naglalayo sa atin para makagawa ng kasalanan. Nilalayo tayo niya sa kasalanan. Ibig sabihin, iniingatan tayo. At sabi nga dito kapag ikaw ay hindi mo na kailangan pa mag-wonder. Ibig sabihin sa Bible ka na mismo provide na ng Panginoong Diyos kung ano ang dapat natin gawin. Kung ano yung principle na dapat natin ipamuhay. At yung God's word kasi ito yung na dapat kailangan natin itanim natin sa puso natin kasi ito yung safeguard natin against kung ano man na temptation, against sa anumang kasalanan. Kaya nga sabi nga doon na upang maging committed ka, maging obedient ka. So yun lang po, to God be the glory. Amen. Yun nga po, napakaganda po talaga na kapag yung word of God, nag-commit po tayo to obey the word of God, ay andyan po yung makikita po natin yung pagmamahal po ng Panginoon. Andyan na po sa Google sila Ma'am Sheila. At good morning po Ma'am Sheila, good morning po sa mga kasama niyo po dyan. Sige, Ma'am, okay na po. Ayun na po. Hello po, good morning po sa mga mothers. Good morning, Sister Emilia. Sister Vicky. Wala pong camera. Ayan. Sherry. Meron naman po. Meron po, okay Ma'am. Na. Okay po, Ma'am. Okay. Sister Geraldine. Ayan, kami ay nandito po sa bahay ni... Opo, malinaw naman po. Ayan.
Dito po kami sa bahay ni Sister Joji at maraming salamat sa Panginoon at nakasama po natin siya sa ating Google Meet. Ayan po. Kanina po ay nahirapang mag-connect. Pero salamat sa Panginoon at Amen. ng Panginoon na kami po ay hindi makapag-join sa Google Meet. Yan po, ang binigay sa ating topic ng ating pastor ay commit to obey the word of God. So, isi-share ko lang po sa atin yung yung salita ng Diyos, yung Bible. Kung ano po ba yung Biblia na ito na word of God na sinasabi. Kasi maraming mga tao na sinasharean natin, di ba? Hindi po sila naniniwala sa Biblia. May Amen. mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. May mga tao na ayaw tanggapin yung Bible. Kasi hindi naman lahat ng tao na binabahaginan natin ay talagang naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya tayo rin ay binigyan ng pastor natin ng topic na ito dahil meron nga tayong Biblia, hindi naman natin sinusunod. Kaya parang parehas din, di po ba? Parehas ng mga nababahagi na natin ng salita ng Diyos. Hindi sila naniniwala ng Bible, hindi sila naniniwala sa Diyos. Tayo naman may Bible tayo hindi naman natin sinusunod. Amen. Pati natin mga anak natin, meron ng Bible hindi pa nila susundin. Kaya ano po ba itong Biblia na ito? So yun po yung isi-share ko sa ating lahat na sabi po dito, ano ba yung sino ba yung authority sa buhay natin? Sabi dito. Kaya kung meron tayong paniniwala sa isang bagay, meron dapat tayong dahilan sa paniniwala na ito. Lalong-lalo na sa pananampalataya natin. Yan po. Sa buong pagkatao natin, dapat meron tayong standard na sinusunod. Amen. So yung mga tao, ang sinusunod nila yung kanilang konsensya. Sabi nila, yung konsensya ko ay ito yung guide ko. Kasi pag may konsensya tayo, alam natin na masama yun. Kaya lang, yung conscience natin ay pwede ring magkamali kasi, yan. So, ano ba yung dapat nating susundin na authority sa ating buhay na hindi nagkakamali? O, yun po. So, walang iba kundi yung Bible. Sabi sa atin, bilang mga anak ng Diyos, only the Bible, the Word of God, is the unchanging authority for faith and practice. Kaya tayo bilang mga Baptist po ay ito yung hindi nagbabago na salita ng Diyos. Tayo, di ba mga tao, pag nagsalita tayo sa ating mga anak, nagbabago yung ating mga sinasabi. Ganon. Si mama, sasabihin nila, si mama, sinabi niya na ganito, tapos minsan nagbabago ng desisyon. Pero sa Word of God po, yung Biblia, hindi po siya nagbabago talaga. Kung ano yung sinabi niya na tama, yun po yun. Hindi na pwedeng baliin. Kasi meron lang po akong i-share sa inyo. Nung nakaraan na last week of March ba yun na maaga kami pumunta sa Awingan Family kay Sir Gary. So 5 o'clock yun, nag-devotion kami. So after that, sabi niya, sa mga daw po, sa mga kadete, meron silang tinatawag na na debate sa nila, sa school nila, sa mga cadets. Pinag-aaralan nila yun, yung paano sila mag-reason out sa mga tao. Pero sabi nila, wag lang gagamitin yung Biblia, sabi nila. Sabi ni Sir Gary. Kasi sir, pag ginamit mo na yung Bible, talo ka na kasi wala ka nang pwedeng irason sa Biblia kasi yan yung tama sa lahat, sabi niya ganun. Kaya sabi ni Sir Gary, kaya maganda po na sa debate, hindi daw nila sinasali yung Bible. Kasi wala nang makakatalo sa Bible kasi yun yung pinakatama sa lahat. Sabi niya ganun. Kaya yun nga mga matatalino na nag-aaral ng batas. Wala na talagang makakatalo sa Biblia kasi wala siyang error. Kung King James Bible po yung ating gagamitin.
So pag-aralan po natin bakit kailangan yung Biblia yung gawin natin na authority sa ating buhay. Bakit tayo magkukumit dyan? So sabi dito, ang Bible, ito po yung collection ng 66 books. So alam naman po natin, merong two major section ito, Old and New Testament. So sa yung Holy Bible, hindi mo yan makikita dito. So ang other names na sinasabi sa Bible ay Word of God, yan. And then the Holy Scriptures. Yan. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang sabi dito ay, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. So yung sinasabi ni Apostle Paul dito na Holy Scriptures, yan po yung Biblia. Nasabi dito, which are able to make thee wise unto Amen. salvation through faith which is in Christ Jesus. Kaya nga mauunawaan natin yung Bible at na tayo ay naligtas. Pag tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating puso bilang sariling tagapagligtas at tayo po ay totoong ligtas, mauunawaan po natin yung salita ng Diyos. Sabi diyan ni Amen. Apostle Paul na which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So diyan din mag-uumpisa na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kung tayo po ay tumanggap na sa Amen. Kanya, pag sinaliksik natin yung Biblia, matutuwa tayo dahil nauunawaan natin siya. Kasi yung iba, hindi nila naiintindihan kasi nga po, old English, yung King James Bible. Pero nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo, napakadaling unawain po yung Word of God. Kaya napakaganda po nito na ito po yung gawin nating authority sa ating buhay. Kagaya nga ng sinabi ni Sister Beth na kailangan i-obey natin yung Word of God. So hindi madali na tinanggap po natin yung Biblia na hawak natin ngayon kasi itong copy na ito na pag pinag-aralan po, ayan, sina Sister Vicky, Sister Benny, nag-aral po sila sa Bible School, Sister Emilia, alam po nila yung history ng Bible, pinag-aralan Amen. nila yan. So paano nakarating sa atin yung Bible? Sabi dito, the Bible is not just a book, it is the book. Hindi tinatawag na a book, kundi the book. Ibig sabihin ay talagang hindi ordinaryo po. Different from any other book that has or will be written. The Bible is a supernatural book because of the way in which God gave it to mankind. Kaya kailangan talaga tayo mag-commit na sundin ang salita ng Diyos kasi hindi basta-basta ito nakarating sa atin, sa kamay natin na mga tao. Yan Amen. ay ulat ng mga holy men of God na sila ay diniktahan ng banal na espiritu. So, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang nagdidikta ang banal na espiritu sa kanila at hindi basta-basta mga men of God, holy men of God, mga banal na mga tao. Sabi diyan sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Yan po yan na hindi basta-basta na dumating lang yung Biblia sa atin, yung King James Bible na yan. So yan ay sinulat ng mga banal na tao na ang Diyos mismo ang kumakausap sa kanila para ito ay isulat. So sabi dito na ito ay hindi gawa ng tao. Sabi diyan. Amen. And then holy men of God wrote the Bible and God authored the Bible. Siya mismo, ang Diyos mismo ang may akda ng Biblia na yan. Kaya bakit kailangan nating mag-commit? Kasi nga, ang Diyos ang nagsulat niyan. Gusto niyang ipakita niya yung kanyang sarili sa atin. Kasi nga, hindi natin siya nakikita. So, kailangan meron tayong kopya o kaya love letter, yung sulat niya, para Amen. basahin natin. Tapos, pag binasa natin, susundin natin, doon natin lalong makikilala ang Diyos.
Sabi dyan. Sabi dito na most of the Old Testament was originally written in Hebrew. The New Testament was originally written in Greek. Kasi nga, hindi natin maintindihan yung Hebrew. Tapos hindi natin maintindihan yung Greek. Ang nangyari ay, ito ay translate sa English version. Kaya yun nga yung ginagamit natin. King James Version, yun yung pinakatalaga eksakto. Eksakto na nakasulat, na translate ng ng ginamit si King James. Ganon. Kaya, paano ba na-preserve? O yun po, ito po yung last para malaman natin paano na-preserve yung yung original na manuscript ng Bible. So yung original na wala na po kasi gutay-gutay na, 'di ba? Ilang taon na. Pero sabi dito ay meron pa rin na pure word of God tayong binabasa. Paano ba siya na-preserve? So yun po yung iiwanan ko sa inyo na ito, na-preserve ito dahil merong mga Bible-loving Christians na tinago nila yung scripture. Yan. Kasi sabi dito, zealous Jewish patriots, sabi dyan. Then simple Bible-loving Christians, in particular our Baptist forefathers. So yung pinag-aaralan sa Baptist history. Yan yun, mga Baptist forefathers na mahal nila yung salita ng Diyos, ay yung mga ni Satanas, mga Satan has on numerous occasions attempted to remove the Bible from the face of the earth, sabi dyan. Hellish decrees have seen the Bible banned, burned, banished, and battered by scornful men. So ito yung panahon ng yung Trail of Blood na. Ayaw nila yung Bible, kaya pumupunta sila sa bahay-bahay ng mga Kristiyano, sinusunog nila. Yan. Pinagpupunit-punit nila. So, ang nangyayari dito, yung mga nagmamahal sa Biblia, kahit siguro, yung mga, scroll, yung scroll. Opo, yung lang, hindi kasi siya Bible na talagang ganito, di ba? Siya, yung papel na nakabalot po, scroll. So, anong ginawa nila? Di, pinagtatago nila siguro sa ilalim ng lupa o sa mga sa bahagi ng katawan nila, ganon. Kasi mahal nila yung salita ng Diyos. Ayaw nilang masira. So, ganon ang nangyari na na-preserve. Sabi dito, the Hebrew text of the Old Testament has been faithfully preserved by fastidious Jewish scribes. It is called the Masoretic text. Kaya lahat ito ay naitago nila. Biro nyo po sa ilang taon na kanilang yun tawag dito, persecution, yun. Sila ay hinuhuli, tapos sila ay kailangan pang patayin para para hindi paniwalaan yung salita ng Diyos, para Yun po ang nangyari. Kaya naitago po nila. So, yung Textus Receptus na yun yung tinatawag na New Testament. Yun po. Yun yung preserved text. Yan. Ito, over 3,000 ancient manuscripts of the New Testament along with some 2,000 lectionaries still exist today. The majority of them attesting to the received text. Kaya napakaganda kasi yung history nito. Pag nalaman natin yung history ng totoong Biblia, ay talagang mapapaya ka kasi mahal na mahal nila yung Word of God eh. Kahit napatayin na sila, tinatago pa rin nila yung salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, nababasa natin. Merong mga Jewish patriots na Bible-loving Christians na itinago nila hanggang sa kamatayan ay hanggang sa next generation nila, naitago. Then sabi dito, do we need to understand Hebrew and Greek to know the Bible? No. So yung Hebrew and Greek, yan yung old.
old na na salita ng Diyos. Pero sabi dito, the preservation of God's words extend to our English Bible. So yan na yun. When you hold a copy of the King James Version, you hold in your hands the Word of God. So yung King James Version na ginagamit natin, yan talaga yung totoong Word of God. Kasi pag tinranslate na yan, yung NIV, ganun-ganon, ay nawala na yung, pinag-aralan nyo rin po yan sa Bible School, nawala na yung mga yung mga blood, yung mga mahahalagang yun, word, ay tinranslate nila sa ibang salita. Parang pina-easy nila yung salita, pero nawala na yung mga mahalagang salita. So yung King James Version, hindi po nawala yung mga mahalagang salita na preserve po dyan. So the only version of the Bible accurately translated from the Masoretic text and the Textus Receptus is the King James Version of 1611, also known as the Authorized Version. Beware of all other translations such as Revised Standard Version, the New International Version, the New American Standard Version, Good News Bible, the New English Bible. They are all based upon corrupt manuscripts and contain serious errors. Yan po. Kaya hindi nagbabago ng buhay, di ba? Kaya tinranslate lang para masunod yung gusto natin. Ay, ito yung gusto kong Bible kasi madaling maintindihan. Yung pala, nililigaw tayo para hindi natin makilala ang totoong Diyos. Sabi diyan, if you don't already possess a Bible, your pastor recommends you purchase a plain authorized King James Bible without added notes or comments. Make sure the type is readable. Kaya, ini-encourage tayo ng pastor natin na saliksikin natin yung Bible Wag lang yung si Pastor RJ yung yung inaasahan natin na na babasahan tayo palagi ng Bible. Magkaroon din tayo ng personal devotion. Sa pagsiksik ng salita ng Diyos. Kasi diyan din natin madidiscover yung napakaraming mga tao sa Bible na sila ay pinarusahan ng Diyos kasi hindi sila sumunod. Meron yung mga experience nila. Kagaya ni Lot, di ba? Sinasabi ng pastor natin. Marami dyan mga character sa Bible na sumunod naman ay pinagpala hanggang sa 10th generation. O di ba yung kwento ni Job? O yun, sabi ng pastor natin, the blessing of commitment. Kaya yun lamang po yung ma-share ko po sa atin. Huwag po nating baliwalain yung King James Version na nasa atin ngayon kasi yan ay kung paano yan na-preserve ay dumanak pa ang dugo ng mga tao para lang maitago yung salita ng Amen. Pag-aaralan natin yung history po. Ayan po. At maraming salamat sa Panginoon. Sa next na lang po yung mga iba. Nandito po Sister Irene, kasama ko rin po dito sa bahay nila Sister Georgie po. Good morning sa ating lahat. Ay buntag, Bisaya, sa Kabikulan. Diyos maray na aga sa indong gabos. At dyan sa Japan, kay Kilamang Flor. Ohayo gozaimasu. Ayan. Thank you sa mga salita mula kay Ma'am Beth, Ma'am Benny at kay Ma'am Sheila. Ito po yun, yung Bible. Ang ating team ngayon sa buong buwan na to ay commit to obey the word of God. Na, ano ba yung commitment? Ito ay pledge, vow. Ito rin yung ating agreement. Mayroon tayong kasunduan sa Panginoon. Na kapag tayo ay nag-commit na susundin yung salita ng Diyos, ano man yung naririnig natin, ito ba ay patama, pero hindi po yung patama. Talagang para sa atin yon na dapat tanggapin natin. Parang pagkain yan. Na sabihin, ayaw natin yung ampalaya, pero yun yung healthy food na doon tayo ay lulusog. Bakit hindi natin kakainin? Ganon din po yung salita ng Diyos na kahit sabihin mo ang sakit, ang gagawin natin ay tatanggapin. Especially kung tayo ay nakakumit, tayo ay susunod ano man yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ayan.
Sapagkat kung tayo po ay masunurin, nag-commit tayo na susunod, ay magpupursige tayo na gawin ito na sundin. Hindi lang sa umpisa, kundi gawin nating parang pagkain. Yan. Na kinakailangan nating kumain. Ang physical food, three times a day. Kuminsan times pa kasi merong merienda sa umaga, merienda sa hapon. At pang-anim yung midnight snack. At ganun yung Bible. Kaya, at sa pag-aaral ng Bible, ano ka abang nagbabasa, pahaba ng pahaba. Bakit? Kasi marami kang nadidiscover. Sa akin na-experience ko yun. At ayaw ko na yung hihinto. Gusto ko makita yung bakit sinulat yun. Para kanino yun. Bakit nasabi doon o naisulat na gano'n. Talagang kahit ikaw nagbabasa, magre-research ka ng magre-research eh. Titingnan mo yung dulo. Bakit kaya naisulat to? Sino kaya yung nagsulat? Gano'n. Marami kang discover. Kaya nga kung nakakommit tayo na way, talagang pag iniintindi natin, sabi nga sa Proverbs 2:2, apply thine heart to understanding. I-apply natin na ano man yan yung epekto sa atin, laging positive dapat ang dating sa atin. Hindi tayo mag-against or negative palagi. Dapat positive tayo na may gustong sabihin, may plano ang Panginoon. Bakit yun yung topic sa araw na yun? Especially sa mga full-time na everyday meron kami devotion, 5 o'clock in the morning. Talagang araw-araw yan binabasa ay merong mensahe ang Panginoon na tinuturo ng ating pastor na laging yung bang magkakaroon ka ng meditation, nagmumuni-muni ka, na matatanong mo sarili mo, bakit kaya ito yung mensahe ngayon, parang may ibig sabihin kasi may plano ang Panginoon na hindi mo pa alam yung mangyayari kinabukasan. Ang Panginoon alam niya na yun at sineset niya na yun. Na tayong mga tao ay dapat nakaset na sa ating mind na ano man yung sasabihin niya, dapat lagi tayong ready. Sabi nga, apply thine heart to understanding. Ano yung gagawin natin sa Bible? Meditate it. Yan. And obey it. Yan. Susundin natin. Hindi lang natin narinig. Hindi lang natin nabasa. Kundi, sabi nga ni James, not only a hearer, but a doer of the word. Na kung anong narinig natin. Sabi mo man parang patama, masakit. Pero, yun yung katotohanan eh. Pero, mag-heal ka. Kasi ginagamot tayo. Tinatabas yung hindi maganda sa atin. Talagang, parang sugat sa umpisa, masakit habang ginagamot. Pero pag pinapasok mo, hinayaan mong magamot ka, andun yung kaginhawaan, gagaling ka dun sa, kasi may sakit din tayo. Hindi lamang yung physical na sakit, kundi yung spiritual, yan, na ginagamot ng salita ng Diyos. Na ang talagang great healer ay ang ating Panginoon. Nagkakasakit tayo physically, emotionally, higit sa lahat yung spiritually. Kaya maganda yung i-commit natin sarili natin to obey the word of God. Bakit? Kasi ang katumbas nito ay blessing. Sabi nga sa Deuteronomy 11:27, a blessing if you obey the commandments of the Lord. At kung hindi natin ino-obey ay curse ang katapat. No? Kaya mas maganda na piliin natin yung mag-obey para blessing yung katapat. Yan. Wala namang gusto ng curse. Yan. Sabi nga sa kolokyan na pananalita ay puro kamalasan. Kapag hindi ka sumusunod, mamalasing ka sa akin. Pero ang totoo niyan, curse yung katapat niyan pag hindi ka sumunod. Kaya anong gagawin? Mag-obey. Yan. Sapagkat ang salita ng Diyos, kahit sunugin yan, sabi nga sa Psalms 119 verse 89, it is settled in heaven. Yan. Yan sabi nga, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Kahit ilang beses sunugin yan, ay hindi na mawawala, sabi ng Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. With the glory.
And po, ayan, sabi nga po dito sa Psalms chapter 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. So verse 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya habang panahon po ay hindi po mawawala yung salita ng Diyos. Hanggang sa darating pang panahon, hindi po siya mawawala. Yan po. And si Sister Emilia po. Ay, tapos na po ba lahat? Ma'am Becky pa. Ay, tapos na si Ma'am Becky. Kasama po namin Sister Joji dito. Maraming salamat sa Panginoon at nagkasama ulit Amen. sila. Several times na mini-message namin siya. Ay, dito sa kanyang testimony ay nakakatuwa dahil nangungusap ang Panginoon sa mga anak ng Diyos. Yan po. Tanungin po natin Sister Joji bago po Sister Emilia. Magandang umaga sa ating Magandang lahat. umaga sa iyo, Ma'am Joji. Salamat po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kumilos siya sa amin. Amen. Salamat dahil ito ang kasagutan ng aking prayer. Mayroon lang po akong sabi nga dito na commit to obey the word of God. Amen. Kung ka na anak ng Diyos, susundin mo kung ano ang inuutos ng Diyos. Salamat dahil kahit nagpakalayo-layo ako sa church, ibinalik niya ako. Amen. Holy Spirit sa mga panalangin ko. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagpipray sa amin family. Alam ko ang church ay ang suporta nila sa mga kanilang kapatiran ay prayer. Dahil yun ang mahalaga. Dahil ang buhay natin ay ang salita ng Diyos. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Joji. At nakaka-bless dahil Panginoon ang nangungusap talaga kung ito Amen. ay talagang mangungusap yung salita ng Diyos. Amen. Sa buong tao. Ayan po. Sister Emilia po. Good morning sa ating lahat. Okay ba yung sounds ko? Apo. So, Good sabi morning. nga, maganda yung topic natin ngayon at salamat. So, sabi nga, kung magbabasa ka lang tayo, hanapin natin yung best, yung tama, yung dadalhin tayo sa tama, which is King James Version. Yung sabi nga, naalala ko ng pinag-aralan namin ay yung complete revelation to men, na which is the Holy Bible King James Version, na ito yung ginamit ng Panginoon, na may 40 human writers na marami din nag-wish ng buhay para lang makarating sa atin yung salita niya. So, isang parang pag inaano mo, inaaral mo talaga nakakaiyak na, sabi nga ni Sheila, na marami nga nag-wish, bakit hindi natin din halaga, bigyan ng halaga. Kasi pag ito yung pag-aralan mo, yung dadalhin ka din ng tama. Hindi ka, sabi nga na, kung mali yung susundan mo, siyempre of course, mali din yung consequence. So, kung mag-aaral ka din lang, edi hanapin mo yung pinaka-best, which is King James Version na. Amen. At yun lang po. Salamat. Ayan po. Sister Jing daw, sa bahay nila. Good morning. Good morning po sa ating lahat po. Si Pastor po. Magpasalamat ako kila Sister Vicky, Sister Beth kasi kahit malayo dito
Kinaya nilang bumaba. Kahit lubak-lubak yung daanan namin po. Ayun po. Si Justin po, gusto ko po magpatuloy din sa church po. Ganun na lang po. Amen po. Nahiya daw kasi si Sister Jean. Okay, Sister Benny. Amen. May dadagdag pa po kayo, ma'am. Sila, na lang po. Mapapakinggan po natin kung ano naman po yung mga, ng ating mga full-time mothers po dito sa studio. Cherry po. Amen. Maganda palang nakaupo dito ng nakikinig lang. Ayan, at marami po kaming natutunan ngayong umagang ito. At natutuwa rin po ako doon sa mga kasama po nung mga pumunta dyan sa area. Sila Ma'am Joji. Yan, alam ni Ma'am Joji yan kung gaano ko siya laging pinagpipray na makita lagi dito sa church. At yun nga, ang saya-saya ko kasi andyan na naman siya. Tuloy-tuloy po. At tawag nito si Ma'am Emilia naman ay, sabi ko kay Ma'am Benny, pwede na siyang maging host. Ayan, dahil nakakatuwa yung mga natututunan niya po ay talaga namang nakikita natin kung paano niya ina-apply. At maraming salamat pong muli sa mga natutunan namin. At totoo po yun, sa dami ng natututunan natin mula sa Word of God, ang kulang na lang talaga is obey, apply, mag-submit sa salita ng Diyos. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat. Ako yung nasa harapan ninyo. Laki-laki ko pala sa screen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yung topic po natin is yung commit to obey the Word of God. Papasalamat naman po ako dahil sa napapakinggan ko salita ng Diyos ay nag-commit ako na sumunod sa salita ng Diyos. Kaya narito po ngayon ako sa harapan ninyo. Sa screen, nandyan ako. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. For the first time. Parang feeling ko host na rin ako. Pero salamat po sa Panginoon kasi kung hindi po tayo nag-commit na mag-obey hindi po tayo makakaranas ng ganito, Yes. nasa screen po tayo. Wala tayo sa Panginoon. Opo, blessing po. Blessing po yung yung resulta pag nag-obey po tayo sa salita ng Diyos. At yun po yung pinakamalaking blessing. Nasa screen na ako. Thank you po. Yan. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at nagpapasalamat po sa devotion na ito. Sa April na ito ay muli mareremind po tayo na sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lang po sa pagsunod, kundi nandun po yung pagiging committed. So, katulad ng mga sinabi po, wala na pong ibang masayang buhay kundi po yung sumusunod sa salita ng Diyos. Maraming lahat po tayo magpapatunay po yan. Amen. Na sa pagsunod ng salita ng Diyos, andyan po yung blessing, andyan po yung tunay na kasiyahan. Kaya maraming salamat po. Good morning po. Sabi ko lang po, maraming salamat po. Amen. Ayan po. At napakinggan na naman po natin yung nakapakinig na naman po tayo ng salita ng Diyos. Ma'am Sila, meron po kayong sasabihin. Amen po. At sa mga mothers dyan sa Facebook Live, huwag po ninyong kalimutan, meron po tayong dinner fellowship. Kasi hindi po in-approve ni Pastor yung ating lunch fellowship. Kasi sabi niya, dapat tuloy-tuloy yung lunch fellowship ng grupo. Dapat tuloy-tuloy yung programa ng church na soul winning after lunch. Kaya yung mga fellowship na gagawin ay gabi na po. Yan po. Kaya wag po natin kalimutan mga nanays at sa mga leaders po na nakatalaga,
ay pwede niyo pong kausapin ang inyong mga members sa area na sila po ay magdala ng pagkain para tayo ay maging maayos yung ating fellowship. At before the fellowship, meron po tayong konting program. Magbibigay lang po tayo ng mga gift. Ay, wow. Sa mga celebrate ang birthday ng March. Ayun po, konting regalo at konting games din sa mga nanay na masisipag sa area. Meron din tayong ipapamigay. Baka mamimigay tayo ng free load or basta, ayun po. Basta mabigyan lang natin ng pasasalamat or token na masisipag na mga nanays. Yun po yung ating. At yung mga full-time mothers, ayan, kakanta Sister Jamaica. Sister Jamaica na lang kakanta. Amen. Yung mga magte-testimony, prepare po kayo dahil pipiliin ko na yung Yan po yung programa po natin, dinner fellowship po yan after the service. So, wag niyo pong kalimutan. Sister Gerald, how are you? At saka birthday po ni Ma'am Vicky tsaka ni Ma'am Cherry sa 9. Kaya. Opo. Sige po. Happy birthday po. Ngayon po ay birthday yata ni Belte. Opo. Happy birthday, Belte. Amen po. Birthday po niya talaga. Si Mami ni Sister Cyril po. Sister Cyril. Amen. Yes, yung mami niya po, birthday niya ngayon. Ay, happy birthday po. Happy birthday, Ate Cynthia. Happy birthday, Sister Cynthia. Sorry po. Si Ma'am Alicia. Pinuha ko lang yung number niya. Nanonood. Ayan po. Ang mag-closing prayer na lang po ay si Sister Benny. Ayan po. Sige po. Maraming salamat po na natapos yung ating Mother's Devotion. Ayun po. At bukas po, huwag niyo pong kalimutan yung... Thank you po sa pakikinig ninyo. Ayan po, Sister Alicia. Ayan po. Thank you po. Thank you po. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos na morning devotion po ng mga mothers, Panginoon. At salamat po sa salita nyo, Panginoon, na naihayag. Bagaman, Panginoon, na ito po ay umpisa pa lang, pero sa susunod po, Panginoon, ay marami pong maiihayag pong muli na maibahagi po sa mga mothers at hindi lang po sa mothers kundi sa bawat isa po, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay kayo po ang mag-ingat sa buong maghapon. Lahat po ng amin pong gagawin ay ito po ay kinukumit po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. At salamat po sa amin pong mahal na pastor na patuloy nga po, Panginoon, na pinupos ang bawat isa sa gawain, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng buhay ng isang Kristiyano, Panginoon. At sa amin pong pag-iwalay, kayo po ang manguna at ingatan niyo po ang mga kapatiran na mag-uuwi po sa kanila pong tahanan, Panginoon. At mamaya, Panginoon, ay gabayan niyo naman po kaming muli, Panginoon, sa amin pong pag-saturate at pag-invite ng mga at pagpa-follow up po ng mga na bahaginan ng inyong salita. Salamat po at patawad, Panginoon, sa mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ng Jesus. Amen. Happy birthday, Belte! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you po. Thank you po, Ma'am. See you next Thank you. Friday. Sister Emilia, thank you. Bye-bye sa inyo. Ang ganda natin.
Ayan. Sumunod na araw. Ayun, Mr. Jingjing. Amen. Sikat na kami araw. Bye. Papasok ko ng helicopter. Si Sister Beth, napahasubo dyan sa ano. Napasubo. Talaga Sister Ricky, dyan lang. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you.